program po. Ano naman siya? As for me po, in our community at Sampaloc, I've been working with the communities. We are nagbibigay ng interventions with the communities, with the children, with the family. And somehow gusto ko parang i-pursue siya. I-pursue pa. Profession. In my future purposes ko. Sige. Okay. So, how do you know me? Not really. By Ma'am Genesis po. Oh. Padaron. So, paano niya sinabi, punta kayo kay Miss Maya. Send a letter to Miss Maya. Opo, ganun po. Yes po. Sabi niya po yung been working daw po sa hotel in a corporate setting. So yun po, na-interest po kami kasi nag-wonder po kami paano nag-work ang isang corporate social worker in a hotel. Opo, in a corporate setting po. Okay, so since second year kayo, hindi familiar kasi secondary setting ang corporate setting. Yes. Diba? So, pero dito, actually, the head office is in the hotel. Pero, maraming kumpanya. So, to start with, Richville Federated Group of Companies ang kumpanya, right? Or corporation. That is internally named because ang dami talagang entities. So, Richville Federated Group of Company. Most of the names of the hotels are Richfed, may Richville din mismo, may First Federated, may Vivere Properties Inc., may Richville Hotel and Management Inc. So, ang dami talaga. More or less mga 14 corporation. 14 to 17. Because the new 3 are ongoing on the development of that structural building, like the hotels and the condominiums, resorts. Okay. So, more or less, yun, mga 17. Hindi ko na bilang may ako. Kaya pala po di talaga namin mahanan. Opo. It's out in you. Yeah. It's kinda hard to find. It's not the corporation. The foundation is not after the corporation. It happened na talagang ang dami na. But then the chairman who owns that corporation is only one. So sa dami nun, and then, so yun. Okay? Yes po. So curious kayo, what am I doing? But basically, we will see, this is very social corporation. Okay? So want to start na? Yes, po. How would you define a corporate agency in the context of social work? Okay. Our corporate agency with 2 different settings. 1, inside the company, and 2 is our outside community. When we say, because depende yan sa, how to say, providing parang programs and services na meron ka. So, very easy to say, when you are in a corporate setting, the fund provider is the company. That's the number 1. The second is, in the corporation, in a corporate setting, in social work, how we work for the company, not much on the community. Okay. For the community, for the corporation, I mean. But the tools are, or the beneficiaries still are the communities, the individuals, the groups, still pa rin. Why do I say it? Because in part of it, the corporate is mainly doing the corporate social responsibility. Yes. Okay? And then when we say corporate social responsibility, we're doing all the, ano nasa isip mo, pag CSR lang. Sige nga, yung second year, parang mainly helping, Yes. outreach, provision of what? Yes. Provision of everything during disaster, during whatever Programs and calamities. services. Okay, so mainly yes. Pero naging iba-iba when it comes to corporate social responsibility. It differs from the main program of the foundation or the values of the corporation.
bahay, nag-iiba din. Like for example, I'm giving you SM Foundation, right? Yes. Saan kilala sa SM? Education. Yes. Ang Red Cross, corporate siya or welfare agency? I think it's a welfare agency. I think corporate. Diba? Malilito kayo. To be honest, ang Red Cross ay corporate. Okay, ma-different. Hindi ko na lang galingan. Ano ba yung, yun yung mga confuse sa inyo. Foundation, Yes, ma'am. Ayala Foundation. Diba yan? Saan mainly focus ang Ayala Foundation? Education. Yes, at the end of it, the programs and services or the core values of the vision mission statement in each corporation will be from whatever the core values of the owner of the corporation. Pag sinabi sa korporasyon, Maya, gusto kong magpaaral. Kasi yun yung gusto, yung values, yung core na gusto ng may-ari ng kumpanya. So, same with many corporations. Mga in-life, mga BDO ano, syempre bankers sila, financial literacy, savings and ano. But it's part of the welfare services of that company to provide a financial literacy on how to save, how to. So that's the bank, di ba? Ang dami-dami Yes. na foundation ng mga bangko, may Metrobank. So ang Metrobank naman iba. Di ba? Yung pagbibigay gawad, acknowledgement, or something like that. So it derives talaga. All in a corporate setting, natandaan nyo, yun ang core values ng kumpanya, yun ang core values ng may-ari. Yun na gagawin. Now, It's the representation. diba? Now, on the context of in a social work, how will you make a program for it in a welfare setting? Being a social worker, okay, you do conceptualize the program that they want. Okay, magpapa-scholar ako. Oh, scholar lang ba ito? Ay, yung sistema mo. The mechanics of yun ang gagawin. Okay? Sabi rin ng isang kumpanya, ganito. Present mo dalawang concept. Kung hindi obra sa inside, outside, collaboration, style, whatever. Kasi ang advantage ng nasa corporate setting, you do collaborate with many foundations na existing in the community kasi sila yung kilala. Sila yung sikat. At pipili ka ng makagiging ka-collaborate mo, tandaan mo yun. Siyempre yung restrado. Ang mahirap, hindi naman porke o restrado ka, pero makikita mo yan sa resources ng isang ahensya na very wealthy naman itong agency na ito, bakit ako makikipag-collaborate? Pero meron yung collaborate. You are both wealthy, but you have two, parang both are in an education, or like in a health. Like for example, SM Foundation have also medical services. Diba? They have mobile. Kinikwento ko lang, yung iba na. Pero, nag-collaborate yung Ayala Foundation. Itong mga mangya namin, hindi naman talaga namin medical check-up. Diba? Parang sila win-win. Beneficiary ng Ayala Foundation and resources ng SM Foundation. See? Okay. Gets nyo na? Yes. Do I answer the question number 1? Yes. Okay. How long have you been working in the field of social work, and how long have you been in this agency? 25 years in practice. Okay. Different settings. My first is in a residential, and then second residential. I usually go abroad and nagstay rin ako pala. So, I have some stuff rin in a year kasi pag doon kami nakatira. Pero I volunteer as a social worker in an international organization. Hindi rin pala. In Philippine setting, okay lang.
Pero kapag nasa abroad ako, I do work. For the Philippines, embassy. Okay. For the Filipinos pa rin. Okay. So, yun. So, here in Rich Abel Foundation, 11 years. Okay. Some of my works, pag nanganganak ako, nagko-consultancy work ako. Yung mga konti-konting trabaho. Ganun lang. So, but more on monitoring and evaluation reports lang. O kaya paggawa ng mga manual of operation nila. Consultation. Literal na consultation in one of the organization. I mean, most of my organizations are in religious. This is the first time na hindi ako nasa religious sector. And kunwari like the Vincentian, the owner of the Adamson, and all the Santa Isabel colleges, yung mga ganyan. So I was there in the main headquarter of the head priest in a congregation of the St. Vincent de Paul, yung mga ganon. Same with the religious of the Good Shepherds, yung mga sisters naman, RJ sisters in Quezon City, ganon din. So, laging nasa, kasi na, among the, kapag nag-formulate sila ng mga foundation nila, or welfare services nila, of course, we took advantage of it. It happened, mga kaklase ko, yung mga madre doon, yung mga pari doon, when I took my master in ASI. So, Maya, can you please help us? Oh, hindi, syempre, pag sinabi mong consultancy, syempre, limited yung buwan, yung time, basta to help them on how to do the paperwork mostly and do all the strategic planning for lalo na kung new program ang i-develop. O kaya, old program, pero you have to enhance, you have to develop it. Okay? So, can you share a bit history of how Rich Abel Foundation was established? Yun natin dito. Diba, may history, ano, okay. Hindi ko yan titignan, of course, pero kayo na lang magbasa. Okay, basically, the owner is a developer into construction, doing this building, other buildings, no? And then, yung mga construction worker will say, "Sir, pabali naman po kasi project po ng anak ko. May babayaran po sa school, everything." So, lahat yun, papabigyan niya. Bigyan na yan, kasi pampaaral lang anak. Ganun lang siya nagsimula. Sabi niya, oh, so ang tagal. So, ang isang building like 3 years to bago matapos, di ba? Kung matataas. So, 3 years niyang ginagawa yun. So, lahat ng mga construction worker. And then, yun na. So, may nagtayo na naman ng bagong building, dumadami yung building, ganun ulit ang kalakaran. Noon naman, hindi uso yung mga contractor eh. Direct pa, di ba? Ikaw magpapamay-ari, ikaw magpapasweldo sa mga laborer mo. So, nararamdaman niya yun. Lately lang yung may sarili. Dati noon, kakarantin. O ikaw yung yun, di ba? So, pag sweldohan, tuwing weekend. Ayan. So, i-advance niya na yun. I-advance niya na yung week. And then, ang advantage is parang, ba, hingi ng hingi itong mga tao ko. Ay, naramdaman ka na. Bakit kayo? Pagka education, hindi niya matangkihan. Kasi gusto niya na i-educate lahat na tao. So, yun yung kailang value. No? O, para saan mo? Sige, kahit college na. So, why not? So, one day, with all the engineers and architects, why not to put up into formal foundation and give them na. So that's the start. So it was 2004 when they registered it. Okay. Another thing is, aside from the education, so during their it's not included na in the history, but during their trip in India, or one of the third world country in Asia, na hirap, Laos yata, Cambodia, hindi ko alam, or India. Then, nagtutour sila, and then, yung mga bata sobrang papaya.
And then sabi niya, sana walang gano'n sa Pilipinas. Ay, hindi lang din. Sabi ng asawa ng babae, marami ng ganyan sa Pilipinas. Ay, Muntinlupa pa lang. So, before, yung Muntinlupa area dyan sa Laguna Divide ay talagang squatteran. May witness kayo. Ngayon lang naman na na-develop na. So, lahat doon. So, nagpa-feeding. Walang opisina. Mga nasa tolda lang, sa barangay lang nakikikoordinate ang social worker nila. And imagine, sa riles, literal na riles ng tren, andyan yung mga upo na tolda lang. And then, pinapakain nila lang. But the reality, yun yung talagang, sige, sino gugutom, kumain dito, magpalista lang. Everyday pupunta ka dito, tuwing lunch ha. And that feeding program is full meal. Hindi siya champurado, hindi siya sopas, hindi siya lugaw. And nahinto lang yung feeding program namin during pandemic. But then, nag-develop. Wala ka na sa riles, nasa eskwelahan ka na to catch up those, and with the records, with the data. Kasi kapag sa school, di ba, nililista ng school nurse, yung mga mapayat. Pero matagal, sa riles like 6 years. And then, so, syempre, not naman 6 years. Hindi tinanggal yung nasa riles, pero nag-evolve sa mga eskwelahan na malaki. Doon sa kabaan din ng riles. Kasi kung dito ka lang sa likod ng ano pa nga yung dating mall dyan? Alam niyo ba? Basta may mall dyan. Yung kay Bilyar na nasunog. So, but, yung lahat kasi ng eskwelahan dito sa Muntinlupa, along Riles talaga, ng PNR. From doon sa Sukat, kasi galing sa Sukat ang Muntinlupa, papunta doon lahat, mostly, strategically, geographically, most of the public schools, nakatayo siya along the Riles. So, wala na yung Riles kasi nilalakaw rin ng mga tao. Anyway. So, ganon. So, we adapted that, the school. Every day. And each program, each school is like parang hindi 6 na buwan. 2 years full meal with fruits. Okay? So, hindi na yun isinama sa ano. So, basically, we were established 2020, ilan na kami years? 21 years pa. So yun yun, basta kababali ng mga tauhan, tapos sa trip nila, kita na parang nagpuputom, then na-inspire siya. Ganun lang. Okay? So, yun, doon nag-evolve, no? So, what is the vision mission? Andito na ito. Hindi ko na isahin. Reshape urban poor families into healthy, educated, productive communities capable of hope, aspiration, and determined self-direction through integrated programs and services that address the physical, intellectual, and professional, and social formation delivered in an efficient and caring manner. Our mission: we aim to be a center of hope for the urban poor through an integrated program that is supportive of health, education, and professional and well-being that can restore people from life of poverty and misery. Diba? Very social work. Yes, po. Very marginal. Yes, po. The purpose, the overall objective of Richard Bell Foundation is to provide an alternative way of life for the urban poor communities, provide activities that will strengthen, okay, and develop one's and the family's rank and file personnel of Richville Federated Group of Companies, okay, to help them evolve into productive, self-sustaining, self-respecting adults, to provide them assistance, education, as well as the development of their moral
spiritual, physical, intellectual, and social well-being. Okay, when I say included sa group of beneficiaries namin, ang family or rank and file ng kumpanya. And iisipin nyo, ay gano'ng kadami naman yung corporation at dami namang empleyado, di ba? Hindi naman gano'ng kadami yung nabibiyayaan o naisasama namin bilang beneficiaries. Okay? Diyos ko, 15 korporasyon, lahat yun. Di ba? It happened na, syempre, ang korporasyon, if you are familiar, nag-outsource yan ng mga maintenance, mga gano'n, diba? Janitorial. Pag doon, ang sinasabi namin is organic and inorganic. Kapag organic ka, you are directly hired. Okay? Pag inorganic ka, you are from agency. Unfortunately, it's also included in our manual. Dapat organic lang. However, 2 years ago, I insisted, like, if the security guards served you for more than 20 years, hindi ba niya deserve namang scholarship grant para sa kanyang anak? Yes. So, see how the social worker or the program project coordinator influence the owner. Naging loyal siya sa'yo. Diba? May mga perks na yun. Mga gano'n na. So, inside the company, may beneficiaries, and outside, community in Muntinlupa, Batangas, Laguna, Cavite, El Nido, Palawan. Okay. So, the Palawan is the latest kasi siya yung bagong developed na hotel. Okay. So, what else? What are the role of the social worker in a corporate agency like this one? Are you the only one social worker? Yes. Wow. Most of the corporation, hindi ko sinasabing, Wala. hindi ko sinasabing, kasi kami, as registered, hindi kami required, even ibang corporation, Philippine Foundation, hindi sila required ng social worker. Pero, when it comes to best practices, yun yung nilalabi rin ng grupo, corporate social worker na please have a social worker para na-develop naman itong programa mo at napapalalim. Hindi lang yung kumpanya mo, yaman-yaman, bigay lang ng bigay. Oh, yes. Diba? So, yun, may group rin na dinidevelop kami ngayon para ma-recognize na kami na corporate social workers. Pero iilan talaga. Bilang lang. Bilang lang. Okay? Pero alam mo, the main function is same pa rin. Whatever the methods you have. Okay? Working with individuals, working with groups, community development, community. Walang pagkakaiba. It happened na nandito ka lang talaga. Like, itong kapitbahay namin, Insular. They have one social worker also. Sa Diba? hotel din po. Hindi, Insular is insurance company. Diba? Insular Life. Insular Life. Diba? Siya rin. So, may mga collab, rin. Ayan. Okay. So, the role is basically, one is to develop a good program. No? With all the mechanics of that program, you have to formalize the policy of that program. Okay. And then, kung meron kang core group sa community outside, yeah, I have to deal what is the policy, what is this program, and then sama-sama natin itong i-implement. Okay? Parang ang role ko dito is ako yung driver. Papunta tayo dito, pero ito yung dadaanan natin. May mga checklist, may mark, may ganito. Sa pagpili ng community, sa pagpili ng beneficiaries, diba? Same pa rin yun. Ganun pa rin yung magiging proseso. Lahat, sabi ko nga sa inyo, walang pagkakaiba. Yung method, same pa rin. Okay? So what else? The monitoring. This is very important. Okay. We're doing another program. You have your core group. I have core group here in a company. I
have core group outside the community, pero the monitoring, uy, ito, meron tayong ganito ha. O, sige, ito yung mga schedule. O, na-implement ba to? Nagawa ba to? What are the indicators? So, yung reporting sa kanila galing. Okay. May report sila. May mali ko kayo na focus mo lang. So, the monitoring, you have to go talaga to the community. You have to go lahat talaga. Okay, that's one. Walang kwenta yung programa mo kapag hindi naging maganda yung monitoring. Kasi akala nila, kasi yung kumpanya naman, may bigay sila sa Bill Foundation. Tumababa yung pinakain namin. 2 years na kami nagpapakain. Sabi kong ganun. So like in the feeding program, every 3 months or every quarter of the grading period, included yon sa kanilang pag-weigh. And then, basically, pag monitoring, hindi maganda ang output, tutok po. Ganyan. Okay? So, we paid, of course, some volunteers, pero hindi na yun nare-reflect sa mga, kasi parang allowances eh. Ganyan. Okay? Have there been any major achievements, milestones, or awards received by the agency? Yes, of course naman. Kasi like in South, here in South, I'm so proud that they really acknowledge and recognize the Rich Outfield Foundation. Minsan nga tawag sa akin, yung Vivian Hotel Foundation. Yung Richville, kasi maraming Richville along here. This is street. Okay? May Richville Tower, may Richville Palace, may Richville Enclabush, mga iba-ibang tawag na building. So, dito pa lang ngayon sa street na to, Richville yan. So, mostly, and how do I say, lagi naman kami nare-recognize, no? DSWD, national level, like July 8 or 7, the DSWD, we give a venue. Ganun niya. Because we have the resources eh. Another thing that additional, if you are in a corporate setting, whatever your resources have, you have to share it with others for the common goal of everybody. Okay? So like for example, mamaya, dun lang, ito, of course, yung Vivere Foundation, yung Vivere Foundation di ba? Tapos, kahapon lang, lahat ng munisipyo, social services department, lahat ng venue nila, I mean, we give it basta maayos yung proposal nila at align sa programa namin. Kasi, we counted it as our services. Like, yung mga seminar na yun, one of the mission is to develop formation professionally and personally. So kapag ang mga letter dealing with professional development, mag-grant yan. Free ang mga venue nila dito. Okay. So, yan, DSWD, ABSNET. Are you familiar with ABSNET? The ABSNET is a group of NGOs, no, sa lahat, sa buong Pilipinas, and it happened. Siyempre, dito sa NCR, Hi! Ano? Magdadrive ka ba doon? Sabi ni Sir Rena, hindi ko pa napaalam. So, that's one of our scholar. Anyway. Nasaan na ako? Yun, ABSNET, no? It's a group of social welfare agency na nakalista sa DSWD, license, accredited. So, yan yun. Then, it happened that the Rich Outfield Foundation is nandito sa South area. NCR nakahati sa 4 na cluster, South, North, Central, West. So, kami nasa South. Lagi kaming officer sa ABSNET. Ibig sabihin, very reliable ang foundation na ito. And very helpful para sa lahat.
Ganun. Milestone, ano pa? For the agency, lagi naman, kasi hindi naman, we are not achieving also the accreditation kasi pag secondary setting ka or corporate ka, we call it auxiliary. Probation, basta may category yun. Pag nasa trabaho na kayo, maintindihan nyo na yan. So, pero naririnig nyo, licensing, accreditation, diba? Pagka-accredited ka, ibig sabihin, established yung foundation. Pag license ka lang naman, it happened that in a corporation or in a corporate setting, hindi required. Bakit kaya? No? Hindi ko rin alam kasi for the DSWD, dahil nga auxiliary, sabihin, assisting lang the community. Yun yung the way how I understand it, no? Hindi na direct yung programa sa mga beneficiaries. Like for us, yung mga ginagawa kong programa, hindi naman ako lahat yon directly. I get a provider. That's why auxiliary siya. Auxiliary kami. Okay. Later mamaya, sa programs and services, okay? Yes, ma'am. So, okay pa ba kayo? Okay pa naman po. Nadidigest Okay. na. Nadadigest na, naunawa mo na. Yes, ma'am. So, ngayon, sasabihin mo, magko-corporate setting pala ako. Kasi hindi masyadong stress. Okay. What else? Achievements. Of course, dito kasi sa South, Vivero Hotel is the only hotel na may foundation. At kilala talaga kami dito. Sa mga schools, in public schools also, in Muntinlupa, pag partner namin, alam na nila yan. So, they will just wait anong meron para sa amin, ganyan. So, masakit minsan, pero of course, gumagawa rin naman tayo ng dolo for outreach. Pero kami hindi ko masyadong ma-outreach. Ang reach out namin is, di ba? Hindi, ang pangalan, di ba? Baliktad. Reach out. Yes. Pero hindi kami nag-outreach. Ganon. Ang sa amin talaga is, hindi masyado yung ganon. And later sa mga programa, makikita nyo na wala kami yung mga nakapila. Ayun lang yun. Okay. That's one of the, parang, ang sakit din lang sa mata, sabi ng boss. Ayaw niya talaga yun. Ayaw, nagpapapila. Kaya, hirap na ang mga tao, pilahan niyo pa. Okay. So, what is the role? So, nasabi ko na. Okay? What types of programs and services does agency provide? We only have 3. Maybe 5. 5 actually. Pero yung pa-4 or yung pa-5, hindi masyado yun. Kasi, 1, we are focused on education program. Okay? Under education program, we have the scholarship. Okay? Scholarship, both para sa mga anak ng empleyado ng kumpanya. Okay? Sino naman yung mga anak ng empleyado na yun? Wala nga namang manager. Sino sa hulaan nyo? Anak ng manager o anak ng karpentero? Security guard at mga taga-linis namin. Okay? So, sa lahat ng kumpanya namin, sa lahat ng building, you can ask like, kaya alam mo kaya, no? Pinangmalapit na namin building na nasa Pikang pa. O kaya nasa harap ng UST Santo Tomas. And then, meron ba ditong just try lang. Try nyo lang, malay mo, diba? Parang just to test our earnings. Meron ba ditong pa-scholar yung kumpanya mo? And then, the guard might wait. Oo, mayroon kaming foundation, no? Yung anak ko nga kasali doon. So that's one test. Okay. Then you go to the lobby or whatever. Meron ba kayong foundation? Then sasabihin, oo ma'am, yung anak ko nga kasali doon. I mean, minsan kasi tinatry ko rin na if you want to go to other building, ask kung meron mga beneficiary doon.
Hindi madami, okay? In a building like 2, 3 lang. Kasi talagang hindi rin naman nag-fit sa qualification. Okay? Okay. So one, and then the second one is the dorm accommodation program. Why dorm accommodation program? May idea kayo? Iba to, di ba? Magpapa-dorm si Mamaya. Wow. Okay. Some of the properties of Richville Federated Group of Companies are condominiums and dormitories in front of the big universities. Wala lang nabili sigurong lupa sa bandang Ateneo. Okay. The Torre de Santo Tomas is the biggest one and the tallest in front of UST. One of our building is the Torre de Santo Tomas. Yes. Papatira kami doon ng mga scholars namin at scholars ng university in front kasi nakamuwa kami sa kanila. It's a deal. Marketing style. In a corporate setting, may marketing part. Pagpapaganda ng tunog sa kumpanya kung paano makakatulong. Okay? So, what is our MOA with this university? De La Salle FEU. So, ito yung mga big universities na malapit, walking distance lang sa mga big universities. So, ang nakaka-avail lang ng free dormitory ay yung scholar din nila. Of course, yung scholar nila, pipili ka, matalino. Taga Bisaya, saan na dito? Magsahin. Okay, magbo-boarding house po. Magkano yung boarding house mo? 8,000, 7,000, diba? Bed space yun yata doon sa mga harap ng 7,000. Mahal, diba? Okay, so, part yun ng kanilang criteria and qualification. So, we had a meeting with the scholarship offices of these universities and same policy yan. Kung malayo ang scholar, kung deserve ng kunwari, mo ka namang average, 4 pa yung anak na nag-aaral ng nanay nito. Approve ka na. Why? The thinking is, hindi porke, dapat ba kailangan mahirap na scholar namin? No. Yun ang hindi. Yun ang isa sa iba namin programa. Kaya mababa ang aming dropouts. Okay, sa scholarship program, teacher ang nanay. May 3 kang kapatid, may 2 pa. Approve. Taga Quezon Province, approve. Pero kung taga Sampalo ka lang, of course, X ka na. Taga Quezon City ka lang, X ka na. Taga Occidental Mindoro ka, yes ka. Okay? Yung mga ganon. Taga Basilan ka, yes ka. Okay. So, ganon siya. Ngayon, that program, this dorm scholarship program, napakahirap. At hindi nga kami mapuno, to be honest. Yung slot rooms namin, walang mag-qualify minsan. Kasi kunwari naman, kasi hindi ako magsasabi, oy, tanggal ka na dito sa bahay ni Kuya or bahay ni Richville or sa dorm. Kasi the one who will dictates for the removal of your dorm scholarship grant is your university. At naka-include yun sa grade mo. Yeah. It's a deal. It's a deal. Package eh, bibigyan ka ng free tuition fee, meron akong partner na may pa-dorm, and then kami, ayaw namin yun. Hindi ko na pumasa. Ay, alam ko mahirap mag-aral, being a scholar. Pero pag na-delist ka sa scholarship office nila, ino-notify ako ng university that the accommodation for Mr. Juan will end this semester. And kayo yung mag-notify. And then ako, sasabihin ko lang, sa next sem, yes po. So, alam naman nila yan. May mga orientation. Okay? So, scholars from universities endorsed by partner school. Actually, hindi ito updated. Ito naman makaluma na nung sinirox ko. Okay.
2004 na. Okay? Tapos, okay. So see, yung auxiliary lang kami. Nakikita niyo yan. Nakasupport lang kami Yes. sa isang programa ng eskwelahan na pang-edukasyon pa rin. Okay? Pero, one, meron din dyan ng monitoring I don't. Of course, yung monitoring dun sa academic, syempre, kung ikaw ay scholar ng DLSU, ay papakawalan mo pa ba? At I believe naman, kaya ka rin naman napili, so sobrang talino mo na. Diba? Yes. Ngayon. Oo, dami nilang grant. Opo. Diba? Okay. Yan. Dito yung sa dorm, di ba? Ngayon, ang monitoring ko is their place and their behavior inside the dorm. Yun lang yung scope ko. Kumustahan is one of the activities. Kwentuhan, no? And a sort of, sabi ko nga dun sa mga chaplain nila doon, kaya sa scholarship office, aba, wala rin yung pambiling pagkain, sabi namin. Kasi talagang nag-monitor ako sa kwarto nila. Sardinas, noodles. Literal silang mahirap. Matalino sila, nasa maganda sila, umibag sila. Pero wala silang pambili rin ng pagkain nila. Okay? And then I said, every time we had our collaboration meeting, and I said to, di ba nagmamas kayo sa mga school nyo? Pag may mga feast, may mga ganito. Every month, may mga pamis. Eh, di ba kasama nyo naman? Dalhan nyo ng rasyon ng bigas, prutas, biskuit, dilata sa mga nakukolekta ng inyong mga parokya dyan sa loob ng campus. They call it like chaplain, priest chaplain kapag nasa school eh. And then, yes. So, through that, at least, inadapt rin nila yung recommendation namin. Kasi sinabi ko, nagmo-monitor ako, itlog, sardinas, ano, baka bumagsak, wala nang talino sa utang. Sila rin naman, naalagaan nila yun. Yun ang bakit? Next faculty ka na. Ganun sila. Talagang sponsorship, scholarship is a human capital. Hindi ka papakawalan ng isang university kung alam nila na ang galing-galing mo. And you will be the second liner teacher in the next few years. Okay, so that one. So the kumustahan program in the dorm is, it's a good. Kasi lagi ko yan, kumusta naman kapag may bagong scholar, and then papakilala ko sa old scholar. Ikaw, paano mo na ipanalo yung scholarship mo sa mga bago? Pakinggan lang namin sila. Okay? And have the processing. Iiyak talaga yun. Oy, ba, everything. Now that you are here, holding your scholarship, kami nga, dorm lang. What a humble. Sabi niya, Mom, huwag mong maliitin yun. Kasi ang laki-laking bagay na pinatira mo kami dito. So, yung mga ganang bagay. Yeah, we receive letters kapag nakaka-graduate nila. Ang isang scholar, kapag doktor na, nakakatira siya 7 taon, di ako sa building na. Ayan na, doktor na siya, pumasa na siya, everything. Lahat yung ano na, parang kapamilya na eh, kapag ang tagal mo na talaga. So, ganyan. See, yung effective ng program namin, nakita namin yun, that really helps the family, directly, the family, and then the student. Meron kaming mga estudyante like during interview like 2 to 3 hours ang travel time, sometimes ay hour. Okay? Meron rin akong na-interview na ang nanay at tatay nagdodoktor. Walang tigil ka-aaway. And I prefer to apply for this dorm scholarship grant para mas lalo akong makafocus sa aral ko. Ganun yan ako ni kwento. And see, hindi ito tungkol lang sa hirap na hirap ang aalagaan o tutulungan ng isang organization. So, yun mga kwento. So, when I read their letter nga every end of the school year, kapag aalis na sila, naiiyak ako. At umiyak talaga ako. And habang umiyak ako, I pray, sabi ko, Lord, salamat kasi isang tagumpay ito para sa mga batang ito na
magtatapos na. Pangalawa, mas nararamdaman namin yung paano kami nakatulong sa kanila. Every time natin sila. They are, of course, siguro the scholarship office will say, lahat naman ang gano'n diba? Will say, oh, sulat na kayo sa lahat ng mga sponsors nyo kasi alis na kayo. Okay? So going back to the scholarship program, kasi mas na-excite ako na ikwento yun. Diba? This thinking program. Going back to the scholarship program, so we partner with big universities, technical schools and vocational schools, culinary, yan. HRM, tourism, why? Kasi syempre, yun ang sinasabi namin, we will provide you talagang magaling, okay? And after your graduation, you are very much welcome to be part of the company. Okay? So, matalino ka. Hirap, kahit matalino ka, cum laude ka, Diyos ko, hindi pa rin kasiguraduhan na may maganda kang trabaho. So, in Richville, you have your from enrollment to employment. Meron kami pinaka-longest namin na scholar is since kinder. Ngayon, mag-graduate na siya ng PS Management Accountancy, Accountancy Management. And tinatanong namin, saan mo gusto ng kumpanya? Bahala po kayo na. Sabi na. Okay? So, yung mga nasa, kung kanina kausap ko na bata, galing siya sa isang technical school. And that technical school is, all the vocational and technical school namin ay hindi yung pipitsuging testa. Okay? We have our students in the most, effective vocational schools na meron tayo dito sa Pilipinas. Like Don Bosco, Dualtech, Punlaan, Anihan, Dualtech, Don Bosco are part of the culinary program namin. And then, doon, grabe yung namin. Kapag sila pa yun, mas na-amaze kami kasi they are vocational, culinary, cookery. And yet, after 4 years, 5 years, nasa cruises na sila. As in, literal. Because during your OJT, nandito ka na sa 5-star hotel. If you work here for 3 years, they like it Kasi dapat makontinue nila yung CV nila na nasa isang 5-star hotel ka lang. Titay sila dito. Hindi masyadong malaki ang sweldo namin dito. Lalo na entry level ka, diba? First year mo. Walang ganun. Na malaki agad ang sahod. Titiisin nila yun. Pero marami sila natutunan. Yes. Okay? And the thing is, continuous yung aming sa scholarship program kasi we do the mentoring. Lahat yan. Okay? Monitoring and mentoring, coaching para lahat sa kanila. So yun, isa pa yun sa malaking function ko kasi ikot ako ng ikot. Pag nagdadala ako ng mga check-in nila sa bawat school nila, kasama na dun yung monitoring, kasama na dun yung coaching. Okay, good thing yung mga nasa culinary yung ko is cooking din. So, I know it. Medyo may pagkapakaalaman ako dito sa pag-script. I love kitchen kasi. Okay, while others are in accountancy, medical, nursing, engineering, architecture. We like architecture and engineer for the company also. So naniniwala rin kami na ikaw nga, yung galing-galing mo nung nasa university ka. Of course, sinasabi ka pa lang dito, sinashoutout ka na. Watch out for the new engineering na makakasama ninyo sa departamento ninyo o kayong mga architect. So, Parang social work. baka this year. Pero hindi ko cover yung Charot. Hindi, social workers. Meron kasi kami ngayon, second year pa lang ng first bachelor degree ng social work sa Panuntasan Lungsod ng Muntinlupa. So, inaayin nila ako na mag-lecture soon, kapag third year or fourth year na sila. Nasa second year pa lang ngayon
Bagong-bago. Same as Okay. ata sa atin. So, in the scholarship program, again, this is one that I want you to know na lahat ng scholarship na yon, since auxiliary kami and being a provider, we have our MOA in all the schools. Ang ano is parang, again, giving again, auxiliary again, partner again of this university. So, ganun siya kaganda. So, with all the universities, with all the schools, nakamowa yan. Okay? May tanong ka doon? Wala. Clear naman. Okay. But I have to say and add it para mas maunawaan nyo. Alam nyo kapag graduate na kayo, diba? Kapag may MOA kayo sa bawat isang university or ibang korporasyon, you have to ask, dahil korporasyon kami, do you have tax exemption donation? Yun. Kasi may korporasyon yan, tax shield yan, may foundation kasi yan. Naririnig mo yan. Familiar kayo sa kanila. Medyo, okay? Eh, hindi kaya nag-foundation ng SM. Ay, kaya nag-foundation si Richville. Para ma-tax exempt sila. Very good. See? Okay. And that's part of the services. I mean, part siya ng policy ng welfare service na meron. You will encounter, kasi second year pa rin kayo, you will encounter in your third or fourth year na kapag corporate, what are the incentives of this foundation? Kasi malalaki ng kumpanya. And to be honest, the taxes are not much. At ganon din, kalalaki. Okay? Kahit pa paano, kumukuhit kami ng tax exemption in all the programs. Okay? And these universities, partner namin, they provide a tax exemption. We give you a check, a worth of 1 million, and then give us tax exemption. So be it. Win-win tayo doon. I usually partner with the schools or university with the tax exemption. Bago maging isang donee institution, meron yung ina-apply. Okay, so, search nyo na rin lang yun. Masyadong mahaba yung process. Okay? So, ganun yun. I mean, malaki masyado yung kumpanya. At kahit pa paano, sabi nga namin, buti na rin yan. Hindi lahat ng taxes natin ninakaw. Kasi, na-shield rin namin yung para sa mga bata, sa mga future professionals ng Pilipinas. I mean, doon na lang kami. Hindi totally kami nagbabayad ng. Pero, of course, may mga ganong bagay. Pero, may tax pa rin. Malaki pa rin. Okay? Okay. The literacy program is the Alpabasa. Tarabasa ang DSWD. Ang Rich Alphaville Foundation has Alpabasa. Okay. The Alpabasa or the Read to Achieve Foundation, collaborate kami dito sa nagkaano nga eh. Rob. Parang Read to Achieve. Ano ang collaboration namin dito? Read to Achieve. Philippines. Rob. Philippines Foundation. Okay. Ito, provider namin ito. Okay? Pag sinabi provider namin ito, binabayaran namin ng foundation na yan. Kasi they have a good application, okay, in reading literacy. Okay? In literacy program. Hindi mura. Million. Okay? So, itong programang ito ay isa sa pinakamalawak namin programa dito sa Muntinlupa. 6 na public schools at matadagdagan pa ng 5 eskwelahan. Actually, ano nga, bukas yung meeting ko sa 5 pang eskwelahan. It's a reading literacy program. Ito, paano ako mag-monitor? Mahirap explain pero Lalo na po yung recent controversy po ng literacy po. yeah. We responded to this. Dinevelop namin ito
after pandemic. Dati ito lang yun, dalawa. O kaya ito. Pero sabi namin, tinanggal namin yung feeding program namin. Ito yung pinalit namin. Kasing halaga rin siya ng feeding program, kamahal. And isipin mo, sinabi ko nga sa'yo, 2 years. In a month or in a year, ang feeding program ko, millions. Tinanggal namin to. Sabi ko, why not having that feeding na nakaka-frustrate rin sa part ko. At kasi sinasabi ko yun, ever since, hindi ako makakakuha ng magandang resulta sa feeding. But yet, pinalitan ko ang pangalan, Feed the Hunger, Feed the Hungry. Huwag na lang ako feeding program kasi ang hirap ma-achieve ng iyong kilo. Kasi sa bahay mo wala ka rin kinakain. Pinalitan ko ang pangalan. Yun na, isa yun sa mga ano, pag hindi effective ang programa, nakikita mo bagsak ang programa mo when it comes to monitoring quality of your services, yung indicators mo, 2 years ang pagkain, 2 kilo lang tinaas mo, di ba? Okay, so palitan mo. Pakain lang tayong gutom. At least papasok siya. So, pinalitan namin. Hindi, iniba na namin, di ba? Hindi na tumaba, hindi na magpapakain tayo sa school para yung mga nagugutom na bata sa bahay nila ay hindi mag-absent, papasok. Yan lang. Huwag natin gawin komplikado ang ating mga output. Di ba? Okay, dumami yung pumasok, walang dropouts. Mula Lunes, ang sarap ng pagkain. Tinamuhan. I have to show you. Laptop. May laptop ba kayong dala? Wala. Wala rin. Okay. Mamaya natin mag-video. Okay. So mamaya, may mga ipapapanood naman ako sa'yo. Okay. Ano yung makwento na kwento sa Smile? Smile? Okay. Okay. So, going back, then inalis yung feeding program and then we are now feeding the mind of this young. Okay? Yes. So to respond on the literacy problem in the Philippines. And 4 years ng programa namin. And in a way, kami dito sa NCR ang may champion when it comes to reading literacy program. Gumaya si Pasig Mayor. Binilhan niya rin lahat ng school niya. Sabi ko, swerte naman ng school niya. Pero at the end of it, the delivery of the program will win or champion on how they will monitor it. Ito kahapon lang to. Talagang sakripisyo lang talaga, lalo na kung bagong eskwelahan mo. Kinder sila na. And at kinder level, marunong na sila bumasa. Champion ang panak. Champion na kami dito. Okay. So, all the materials are provided by our provided by our provider. Okay? Lahat ay deliver nyo na lang. So, ito ang structured weekly per letter. Per week. Kailangan may accomplish. So, parang mahaba ang training para sa teacher to become an alphabasa teacher. 3 days training talaga. And during the monitoring, during the demo, kasi siguro dahil 4 na taon na, kahit pikit ako, hindi, nakikinig lang ako sa demo ng teacher. Pag may mali ka na talaga, I directly say, stop, do whatever the script is. Kasi minsan naliligaw pa rin yung teacher, lalo na kung bago ang eskwelahan. So ito, binibigay nga namin sa Muntinlupa. And I think parang dadalhin na namin sa El Nido Palawan. Our El Nido Palawan just received our license to El Nido Palawan, yung Region 4 yung Naropa.
Region 4B license namin. Okay, so yun yung plan ng therapists. Malawak. So that's the main 3 program under educational program. And then the family enhancement strengthening program. Ito na, maganda to. Ito naman, for family of our company employees. Dinidevelop namin, pinapalakas namin ang mga pamilya nila. Why? Of course, given that we gave na employment, di ko na sinali siyempre employment na yun, automatic. Pero, kumusta naman, after employment, kumusta relasyon niyo bilang pamilya? Yun yung pagpapalakas sa mag-asawa at sa mga anak. More on parenting, couple enhancement program, no? Couples enhancement, hindi madali yun. Pagpapaganda ng relasyon ng mag-asawa. Naka-live-in ka. During interview, live-in or married? Live-in. Ako, makakandidate ka ni Miss Maya sa kasalan. Ganon. So, ganon. So, the parents and the children and our youth, we provide them with particular programs that we have. So, we have enhancement program. We have yappies for the youngest. Young ones, mga teenagers. All the formation and virtues, sabihin mo na. But we have all these activities in monthly or quarterly mode. For the parents, quarterly. For the yappies, weekly or monthly yan. Kasi why? Ini-strengthen namin dito sa family enhancement program, family strengthening program, yung values bilang tao, bilang pamilya. At ito ang isa sa pinaka-core value ng may-ari or ng aking chairman at ng aking executive director. Okay, matalino ka nga. Okay? Wala ka namang manners. Bastos ka, magyabang-yabang ka, hindi mo rin matalino ka. So may gano'n, di ba? Okay. So hindi uubra sana ng talino mo lang. Hindi. Tekas. Literal kami. Sinasabi ko yun, parang ini-interview ko pa lang. Meron akong scholar. Lumaki siya sa St. Mary's House. Okay? Sa silang doktor. Wow. Taas ng inferiority. Kasi nga, abandon. Kung ano man, hindi ko na tinanong kung anong kalimutan ko na sa dami rin naman. Ano. Pero, isa lang tumatak sa utak ko. Yung inferiority niya, it leads up to a bad habit. And parang yung manners niya. Lahat gusto niyang awayin. Gusto niya siya lang ang superior. Ito na. Sus ko sabi. Oh, hindi lang puro talino to, te. Pag doktor ka na, hindi ka pipilahan. Sama ng ugali ng doktor na yan. Huwag tayo dyan. Ano, lulukuhin mo yung mga, ano? Yung mga pasyente mo. Ano na pa siya? Sabi ko, you are adult na. Hindi ako nagbe-baby ng scholar ko. Real talk tayo. Ito kayong complain sa'yo. Ay, ba't sama-sama lang tayo? Napaka-uncooperative mo. Nakatira ka rin sa doon. Lahat ng makaroommate mo. Kaaway mo. Ayaw mo silang sasagot sa telepono. Pero ikaw kapag ang magte-telepono, ang ingay-ingay mo. Ganon ko siya. What's your problem? Iyak-iyak siya. I don't care. Sabi kong ganyan. Pero tinuturuan kayo dito kung paano kapag-kapwa-tao. Hindi kayo magkakakilala. Dalawaan na nga lang kayo sa room nyo eh. Ano pa kung marami kayo, diba? Parang gano'n. So, tapos, mag-read and complain kayo sa ka-roommate nyo. Ako magdadala sa scholarship office ng university nila. Hindi lang ako mag-handle yan, paki-handle mo rin sila. So may responsibility kami po. So parang gano'n, diba? So, yan, during our kamustahan sa mga scholar namin, lagi, we install whatever virtues na meron sila. Pero, na dapat meron sila. And, like, a simple question na, what are your good deeds in these past few weeks? Ano yung pinaka-achieve? Natuwan-tuwa ka sa sarili mo na, tinulungan ko yung ma'am, ginawa ako ng paperwork ng kaklase kong
hindi naman katilinuhan. Eh, naaawa na kasi ako. Kinaya pa ng time mo yan, ha? Okay. Natutuwa rin naman ako. Kasi sa ipasa naman yan. Yung mga ganun. Opo. As simple as that. So, yung mga scholars namin also, we go with the field trips. I mean, all the, hindi siya yung typical na ano ha, na field trip to Enchanted. Kahit may mga scholar namin, kapag nag-request ng bayan sa field trip na, ano, may Enchanted na naman dyan. Ako, pasensya na, pag may Enchanted, di ko kayo papayagan, ha? Okay, i-minus ko. Ganun ginagawa ko. Minus ko yung registration fee mo sa Enchanted. Ito lang bibigay ko sa'yo. May ganun kami. Para lang hindi siya makasali. Para yung parent, may counterpart pa rin doon sa field trip. Yes, tama. Pero ito, hindi ito kasama. Ay kasi leisure yan eh. Recreation yan eh. Pero nga, o saan? Oy, lahat na ng field trip, alam ko na ikot ko na ha. Huwag mo na akong sinichenis. Pero ang mga mahal namin na mga field trips are for the HRM and tourism. Also, Bring the hotel, lahat yan to, ganyan. And of course, mga engineer din, yung mga, alin yung mahal na kurso pa, yung multimedia. Sakit sa ulo. Nabayad ako sa binid. Ano na naman yan? Anyway. Basta in-approve naman ng boss namin. Go lang. I have to justify lang. May ano to, ba't ang laki-laki? I have to research whatever it is. Ma'am, plates daw yan. Ganito yan, ganito yan. I have to details para approve ng accounting. Ano yun ng boss? I mean, di ba? I have to know. Kunwari, mga field trips na lahat ng scholars. Diyos ko, kaya yung ballpen ng engineer. I have to look at it. Tama naman yung presyo. Pero siya. Laptop daw. Sa laptop, ay may MIS naman kami doon. Tingnan mo nga kung tama nga yan. I mean, yung mga iba naman natatanong ko. So, ganun. Diba? So, swerte ka pag Reach Out Bill Foundation scholar ka. Okay? So, whatever it is, parang, basta ito, isa ito sa importante. Lahat ito kasi meron kami para sa kanila. Lahat yan. Okay? Ito mga nanay ng mga Alpabasa kids ko, maniwala kayo, kasali rin sila sa kasalan. Okay. For our community outreach program, with the adopted community, yan naman, depende naman kung gusto ko lang i-propose sa boss ko. Like for example, may disaster, binagyo. Marami ba tayo dyang hotel is maraming lumang blanket, maraming lumang toalya. Ipapatabi ko yung lahat. Lahat ng papalit every 3 years ang hotel. Walang ilalabas, walang i-out. Okay, mag-out lang ng pambenta para sa empleyado. The rest nakatago yan sa warehouse namin. Kasi when it comes to disaster, re-response na dyan. Toalya, kumot, lahat. No? So, yan. We partner with of course with other organization. Like tipong may maliit na foundation dito sa Muntinlupa. And then, sige, ikaw yung beneficiary ko sa 11/11 promo sale ng hotel namin. Tuwan-tuwa na siyempre yung maliit na foundation. So, of course, they will just have the letter of intent, lahat lang ng proseso. Para papa-letter of intent din, mag-select na ako kung anong foundation. Kasi among the group of the foundation na meron kami dito sa South, they know it naman. Talagang we extend help sa bawat isa. And then sabi ko, ayan, kunwari, naku, Christmas lightning na naman. Hanap na naman ako ng coral na galing sa mga foundation. So, as simple as that naman. Hindi naman yun masyadong malaki. Pero, somehow, di ba, dahil nga, meron pa rin tayong marketing and advertisement that Vivida Hotel partner with this, direkta na. Wala na doon ang pangalan ni Reach Out Bill Foundation. Vivida Hotel partner with blah 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 foundation. Pero, who facilitated? Kasi syempre, ako na doon. More on the facilitation when it comes to partnership of the company. Okay. Pag sa CSR pala, include ko lang yung community outreach, kasama dyan yung kailangan namin magtanim ng puno,
linis ng corals, yung mga ganun. Part na yun, CSR na yun. Yeah. In every patuyo ng building ng boss ko, I have to plant. Included na siya. Ay, because you will not get a permit. Naka-include yun sa ilang story building. Ganyan. How many hectares of mountain ang dapat mong i-convert. May ganun sa DNR. Diba? May mga ganong sistema. So, sabi ko nga sa inyo, whatever I share to you, I hope natatandaan nyo. Kapag kayo na yung merong gantong programa, ay, nabanggit yan ni Miss Maya sa akin, ganito ko rin. I have to secure everything. DNR permit for the foundation. It happened talaga. Of course, may mga layaso naman kayo sa bawat kumpanya. Hindi lang ikaw. But initially, doing the concept, ganyan. Implementation, timeline ka rin, person in charge rin, importante yan. And then, expected output. The way how ginagawa nyo ang inyong intervention plan ba? Tawag dyan, plan of intervention. Pero sa ganito sa korporasyon, doing the program or project concept, timeline, particular, ano to? Magdadrop pa lang ako ng letter. Draft a letter for DNR. With you have to state whatever Republic Act, kasi magpapatayo na naman ang building. So, person in charge, draft of letter Maya, ISN, follow up, DNR, DNR what? Or A for B and CR. So, depende kung saan nakalagay. Same with the coastal cleanup. With all the courtesies kung anong barangay yung magbibigay ng DNR, gagawin mo pa rin. Magka-courtesy call ka pa rin sa munisipyo. Kasi hindi basta-basta nagpapatanim ay dito ako magpapatanim. I have to secure kung anong sabihin ni DNR doon ko lang magtatanim. Ako nga sabi, dito lang naman kami sa May Nubali magtatayo ng building. Ang layo-layo naman ng Laguna mo na pinapatay. Naman sa Cavite pa. Layo nun, sabi ko ngayon. Hindi nga pwede. Hindi siya pwede. So, you have to follow whatever the DNR. Okay? And then, networking and referral. Okay, for families, from communities, parents, children. Okay, networking is somehow, ini-include ko siya as programa. Kasi, sino naman ang magiging beneficiary ko dito, di ba? And then, sinabi ko nga, we collab, we partner, we find a better institution or a group of beneficiaries. It's either barangay, NGO rin ba yan, municipal level rin ba yan, provincial level ba yan. And then the referral. For the referrals kasi, dito nagagamit namin ito for medical ng mga empleyado, pamilya. Ng empleyado namin kapag nahihirapan. When it comes to medical assistance, we don't have medical assistance. We don't provide medical financial assistance, like pambili po ng rento. Nagsusulat sila. Pero, advantage ko, dahil nandun na nga kami sa level ng lahat ng mga heads ngayon, ay kaklase ko, kakilala ko. Kasama ko sa group, mas madali kong na-access yung mga bagay. The networking is very important for the referral. Diba? Kaklase ko sila nun. College, high school, whatever. Kasama ko sa org na ganito. O kasama ko sa ganyan. Hindi networking. Ang bilis-bilis lang. So, achieve naman. Dito, alam nila, kapag ka sa cancer, yan. Alam na yan ang aming lahat ng manager. May mga pakitulungan mo to. Pamilya ni ganito kasi may cancer ng ganito. So, diretso lang kung anong proseso. I made a good case study for the family. Hindi na galing sa munisipyo. Kasi okay lang naman. Kasi basta rehistrado ka ang NGO mo at rehistrado rin ang gumawa na nakasign ng case study, okay na yan. Itatawag ko lang kung sinong ka-network ko doon o kakilala ko, may ipapadala ko dyan. Please provide whatever medical assistance that you can do.
So, swerte-swerte lang lagi dahil are you familiar for sure with Chichi? The AX department head ng DSWD. So, naging co-officer pa siya sa PASU NCR. And then, isang tawag ko lang, Chichi, papilahin ako dyan ha. Pag nakita mo na yung perma ko, Maria ako, i-grant mo na yun ng lahat. Sabi niya, sobra naman ito. Uy, karpintero namin yan. Yeah, alam na yun. I don't usually give referral. Ayoko rin mapahiya ang sarili ko na magkakaroon ng tao. Very selective. Okay? Ano pa? Qualify, receive services. Nandito na yung lahat. Primary client. Nandito na yung lahat. Nakayanta ko na lahat. Gutom na kayo? Hindi naman Hindi naman po. Ako nagugutom Ay, eh. good. I'll give you a break. Kakain ako and then I'll find a laptop. Okay? Para i-show ko yung sa mag-program sa amin. Okay. Ito yung mga fund allocation. Pero luma na to eh. For college students, 80 to 160,000. For high school, 70 to 100,000. Senior high school nga ngayon, 120. Senior high school, 80,000, 90,000. For grade school, 40, maximum of 40. For preschool, may preschool kami, 20,000. Laki ng budget. Yun. So, nandito naman yung mga... Ito yung mismong description ng mga program. So, I have pala staff development. Ang works ko dito is being the head of the foundation is kapag gusto kong training kahit saan, kahit ano, they grant me. Pero hindi lahat isusupport ng foundation. You have to shell out your personal pocket. Diba? May international, recent international convention is last July 1st week in Korea. So, maganda naman sa corporate. Yes, ma'am. Na ano nga po. Diba? Right. The methods is the same. Selecting a beneficiary is the same. It's up to you how... Kung may existing program, ganito lang. Minsan kasi, I don't know sa iba, pero among the corporates, huwag mo na itong i-play kasi... Yung magkataon. I'm sorry. Wala po.